Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po'y bumabati ng isang mapayapa at isang makahulugang panahon ng Adbyento. Ito po yung una kong dasal sa ating pagtitipon nitong ating banal na misa. On this first day of the season of Advent, I only pray one thing, that all of us Catholics will have a very meaningful Advent season. Advent po muna, hindi pa Christmas. You know, for us Catholics, Advent season is very important. Well, first of all, this is the beginning of the new liturgical calendar in the Church. Meron pong kalendaryo ang simbahang Katolika. At on this very first day, marks the opening, the new year, the new liturgical calendar. On this first part of this liturgical calendar, ang una po nating ginugunita ay ang panahon ng Adbyento. And what do you mean by Advent? Advent is actually coming from the Latin word venire, which means to come. To come. Ibig sabihin, ang ginugunita po natin sa tuwing panahon ng Adbyento is the coming of our Lord Jesus Christ. The arrival of the Lord Jesus Christ as man. Kaya nga po, napakahalaga po ang panahon ng Adbyento sa ating pananampalatayang bilang mga Katoliko. Because on the very first day of the new liturgical calendar, we are being reminded to be mindful of the coming of the Lord Jesus Christ. Kung saan ang Diyos na noong unang panahon ay nasa langit lamang, ngayon bumaba at naging tao at naging kaisa ng mga tao. Kaya nga na po ang panahon ng Adbyento is actually a remembrance of the salvation history. Alam ko, halos lahat marahil dito sa inyo ay galing sa Catholic schools. Alam ko, meron kayong subject noon about salvation history. Kung paano nabuo yung pagliligtas ni Kristo sa tao. In a more deeper sense, we are actually being reminded of what we call incarnation. The word incarnation naman ay galing sa salitang karne. Ibig sabihin, nagkatawang tao. So, ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating baby Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Si Jesu Cristo na siyang nagligtas. Kaya nga po, incarnation and then salvation history. O diba? Napakahalaga ito sa ating buhay pananampalataya bilang Katoliko. Kaya nga the first season of the liturgical calendar is the Advent season. And now, you know, unfortunately, we have been accustomed to this celebration. Yung Pasko ay tila bagang nagiging parte na lang, paulit-ulit. Kaya this is the sad thing. In a way, inaabangan na natin to, lagi na lang. We have been accustomed to this. And unfortunately, ito dapat yung babantayan natin. Because paulit-ulit na lang to, taon-taon, we tend to take this for granted. We tend to take for granted the meaning of this. Or even worse, we tend to forget the Advent season. Andun na agad, nagpa-party-party na agad. First day pa nga lang ng Advent season, nagpa-party-party na. Alam nyo, sabi ko nga po, napakahalaga ito sa ating mga Katoliko. Bukod tanging tayo lamang mga Katoliko ang may panahon ng Advent season. Ang anong purpose nito? We have to prepare first before December 25. We were given 4 weeks to prepare so that when we celebrate the incarnation of the Lord Jesus Christ, December 25, we are totally prepared. Nakakalungkot, minsan lampas na ngayong Pasko, hindi pa tayo prepared. Nakakalungkot, Paskong Pasko gulo-gulo pa rin yung utak natin. Ito mas nakakalungkot. Paskong Pasko nga, hindi mo nararamdaman. Lupay-pay ka. Paano? Party dito, party doon. Ay, teka. Let us be mindful. Katoliko pala ako. At bilang isang Katoliko,
May paghahanda na dapat gagawin. Ito yung nakakalimutan natin eh. Katoliko tayo. Katoliko ka, Katoliko ako. Bilang isang Katoliko, sinasabi ng ating pananampalataya, may paghahanda tayong gagawin. Hindi agad-agad, minsan nga mamayang hapon, party-party na agad eh. Huwag natin kalimutan ang paghahandang ito. Nang sa gayon, tayo ay magkaroon ng mas makahulugang Pasko. Kaya sabi ko, yun yung po ang tagi kong dasal on this first day of Advent season, that we will have a very meaningful Advent season leading to a very gracious and meaningful Christmas. Huwag nawa nating kalimutan ang paghahanda. Now, the question is, what kind of paghahanda ang dapat nating gawin? Take note, we are being reminded of the anticipation of the coming of our Lord Jesus Christ. The annual celebration of the Christmas season is a reminder for us of how we waited for Christ. Kaya nga, the coming, Adviento, Advenire, Christ is about to come. At dapat maghahanda tayo. Anong klaseng paghahanda? Ito yung mensahe ng ating Ebanghelyo. Watchful preparation. Maging handa tayo, hindi lamang sa pagiging abala, but we have to be mindful of the meaning na on the day of Christmas season, matatanggap natin yung tunay na halaga ng Pasko. We have to be mindful of that. Watchful preparation. Hindi yung tipong, well, alam ko mahalaga yung paghahanda. Alam ko mahalaga yung party. Alam ko bilang mga Katoliko, bahagi po ng ating tradisyon yung pasasalamat. Yung pagiging generous natin. Hospitality. Kailangan nating maghanda, mag-imbita. Kailangan natin ng music. Naku, pag Pilipino pa naman, hindi pwede wala ang video kay. Kailangan nating mag-ingay. Naku, kasama yan. May bingo, video kay, sayawan maya-maya. Bahagi po ng ating tradisyon yan. Pero ang sinasabi ko po, sana, bago po mangyari iyon, ay huwag natin kalimutan yung paghahanda dito. Yung dito, alam ko sa labas, napakaingay. Well, sabi ko, mahalaga yan. Sige nga, ang pangit naman na Paskong Pasko, napakatahimik. Kailangan natin ng music. Yeah, symbolism ng pagiging maingay sa labas. Masaya. Pero sana samahan natin ng mapayapang kalooban. Di ba napakaganda magdiwang ng Pasko? Masayang masaya kapag mapayapa ang kalooban. Nakakalungkot, ang gulo-gulo na, ang ingay-ingay na sa labas, ang gulo-gulo pa ng kalooban mo. And that, it simply means we miss the point of Advent season. The reason that we need to prepare is so that when we celebrate December 25, we will have a more peaceful mind and a more peaceful heart. Sana po mga kapatid, alalahanin natin ito. Huwag na huwag nating kalimutan ang mga paghahandang ito. Kaya sa panahon ng Advento sa ating katisismo, kung kinakailangan natin mangumpisal tayo. Nang sa gayon magkaroon ng mas mapayapang kalooban ng paghingi ng tawad sa Diyos. Kung kinakailangan natin magpatawad sa kapwa, gawin nyo na po ito ngayon. This is the best time. Naku, kung sakaling umabot na ng 1 taon ang hindi nyo pag-uusap, I think this is the best time to do that. Alam nyo, sa pagpapatawad sa kapwa, there's nothing to lose.
Definitely, kapag magpatawad ka sa kapwa, all you will have is gain. And the first thing that you will gain is the peaceful mind and the peaceful heart. Kaya sana mga kapatid, sa gitna ng pagsisimula ng mga ingay sa labas, bilang simbolo ng pasasalamat sa pagdiriwang ng Pasko, sana po tayo mga Katoliko ay magkaroon din ng katahimikan muna bilang bahagi ng paghahanda nang sa gayon ay mabuon muna ang mapayapang kalooban bago dumating ang December 25. Ako po'y natutuwa sapagkat punong-puno po tayo dito sa loob ng Basilika. Alam ko po mainit, napakainit. Ako'y natutuwa na sa gitna ito, nagsisikap tayong manahimik muna. And this is a good sign. This is truly a good sign. Sige lang, sige lang. Minsan kailangan ng sakripisyo. Alam ko mainit na, gutom na, yung iba dyan wala pang tulog. Sige lang. Sa paghahanda, kailangan ng sakripisyo. Di bali na magsakripisyo. Ang mahalaga, maging handa tayo. Sige lang. Minsan, naiinip tayo sa grasya ng Diyos. Lord, pabalik-balik na ako sa manawag. Lord, nagdadasal ako lagi. Sige lang mga kapatid, huwag tayong mainip. Darating din ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Sige lang. Alam ko yung iba sa inyo ngayon masama ang loob. Alam ko ang iba sa atin ngayon marahil nagtatanong sa Diyos. May tampo sa Diyos. Alam ko yung iba sa atin medyo mabigat ang kalooban na may halong galit. Tampo sa mga magulang, mga kaibigan. Minsan may halong self-pity. Marahil yung iba nagtatanong, bakit hindi ako nakapasa? Sige lang. Sige lang. Kaya nga, kinakailangan nating mag-antay. The season of Advent is a season of waiting. Sige lang. Maghantay ka lang. Maghanda ka lang. Sapagat alam ng Diyos, mas ibibigay ng Diyos kapag ikaw ay handa. Muli mga kapatid, isa lang ang aking dasal. Sana, sa gitna ng ingay sa labas, magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan upang magdasal at manalangin bilang bahagi ng ating paghahanda. Nang sa gayon, sa pagdarating, pagsapit ng Pasko, mas mapayapa na ito. Huwag kayong pumayag ha, Paskong Pasko, lupaypay. Huwag kayong pumayag, Paskong Pasko, lupaypay na, ang gulo-gulo pa. Ito mas matindi. Paskong Pasko, lupaypay, ang gulo-gulo na, ang dami pang utang. Di bali ng simple ang buhay. Simpleng pagdiriwang ng Pasko. Ang mahalaga, mapayapa ang kalooban. We all stand and all